mga kamarites. Nandito na naman po tayo para subaybayan ang talambuhay ni Myrna. Umpisahan ko na. Makinig kayo. Dear Atenors, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Myrna. Ako ay 25 years old. Nabuhay sa isang payak na pamumuhay sa probinsya. Sa mura ng edad ko ay nakipagsapalaran ako sa ibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay. 5 po kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Ang aking ama ay nagtatrabaho sa bukid para lang tustusan ang aming pangangailangan na magkakapatid. Sa sobrang hirap ng buhay, nakapagdesisyon ko na magtrabaho sa ibang bansa. At sa Saudi ako napadpad. Ang hirap ng buhay at remorse na naranasan ko sa ibang bansa. Pinahirapan ako ng aking amo. Dumating sa point na aking pag-stay doon na di ako makakain sa tamang oras. Di makakain ng tamang pagkain. Sinasaktan ako ng aking amo. Sinubukan kong tumakas pero di ako tinantanan. Nakita pa din nila ako. Sobrang hirap, Atenors. Isang beses. Saka pusukan ng amo ko, ginahasa niya ako. Paulit-ulit ako na ginamit ng aking amo na lalaki. Hanggang sa nabuo ang bata sa aking sinapupunan. Na-deport ako sa Pilipinas pero dala ng pa din ang pait ng kahapon na di ko alam ang sasabihin sa aking mga magulang. Nakilala ko si Jonathan, ang sumagip sa aking mapait na nakaraan. Siya ang sumalo sa aking pinagbubuntis. At siya na din ang pinakilala ko sa aking mga magulang na siya ang ama ng aking pinagbubuntis. Tinanggap nila ito ng buo. Napalaki namin ang aming anak. Masaya kaming namumuhay at tanggap na siya ng aking mga magulang. Hanggang sa nagdalaga na ang aking anak. Doon na nagsimula ang pagbabago ni Jonathan. Pinabuhatan niya ng kamay at kulang na lang ay patayin niya ako sa bugbog. Ayan. Bumalik na naman sa aking alaala ang aking mapait na kahapon. Sobrang malas ko sa pag-ibig. Pero swerte naman ako sa aking pamilya. Pinagpasa Diyos ko na lang ang aking kapalaran. Alam ko sa sarili ko na mahal ako ng Diyos. At higit sa lahat, ang aking pamilya. Atenors, ano ang aking gagawin para maituloy ko ang aking buhay ng maayos at matiwasay? Lubos na gumagalang, Myrna. Ayan. Hindi ko alam kung tagasan si Myrna. Walang nilagay. Basta na lang nag-chat. Ayan. Ang sakit pala ng nakaraan ni Myrna. Isipin mo, nagpunta siya sa ibang bansa para lang matustusan ang kanyang pamilya na naiwan sa Pilipinas. Ganyan tayo.
nag-iibang bansa tayo para sa kinabukasan ng pamilya natin. Pero ang hindi nila alam na ang pag-a-abroad ay paswertehan lang. Kagaya sa nangyari kay Myrna. Ayan. Pinahirapan siya ng amo, binugbog, tapos hindi pa makakain sa tamang oras, hindi makakain ng ayos, at higit sa lahat, ayan, ginahasa siya ng amo. Pakasakit ng sinapit ni Myrna. Nagkaanak siya, buti na lang may sumalo, si Jonathan. Ang masakit kasi pinagbuhatan siya ng kamay at naalala niya ang kanyang nakaraan. Ayan. Masasabi ko lang, Myrna, ituloy mo ang buhay mo. May anak ka. Isipin mo ang anak mo. Ang lalaki, marami yan. Ang mga magulang, nag-iisa lang yan. Ang anak, mahalaga sa atin yan. Kaya pag nagkaanak tayo, blessing sa atin yan. Blessing ang anak. Wala man tayong asawa. Kailangan magsikap tayo pa sa ating anak. Alam kong hindi ka pinalad sa naging asawa mo. Pero ipagdasal na lang natin na lahat ng nararanasan mo kay Jonathan ay magbago. Ibig ko sabihin, matuto na. Sana mauntog na si Jonathan, hindi ka nasasaktan, at maging maligaya na sana kayo. Wish ko sa'yo na manda ang buhay mo. Lagi ka na lang magdasal. Alam kong hindi ka pababayaan ni Lord. Nandyan lang siya. Sa lahat ng hirap natin sa buhay, lagi tayong tumawag kay Lord. Dahil walang imposible sa Kanya. Handa siyang tumulong sa atin. Ibig sabihin, ang kasabihan niya, kung may nilaga, may tiyaga, may nilaga, ganun, diba? Kaya sa'yo, Myrna, good luck sa buhay mo. Wish ko sa'yo, maging masaya ka na. Salamat sa pag-share ng iyong istorya. Mga kamarites, sana may natutunan kayo sa ating letter sender na si Myrna. Bago po kayo sa channel ko, please do subscribe my channel and click the notification bell para updated po kayo sa susunod kong mga video. At kung kayo ay may karanasan sa mga kwentong buhay, kwentong pag-ibig, just PM me sa aking Facebook account, Norse Alden. At i-PM nyo ako sa inyong mga kwento ng buhay para sa susunod, kwento mo na naman ang babasahin ko dito sa channel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. See you next time. Bye-bye!